Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa aking vlog. At ngayon po ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito kay PBBM na naku talaga naman pong napakaganda ng ginagawa ngayon para sa ating bansa. At naku, soplak po dito etong si Zaldico dahil po wala pong panama talaga si Zaldico dito sa isiniwalat na ito ni PBBM. At tingin ko po kahit gaano kadami pa na na video ang ilabas nitong si Zaldi Colaong at kahit po gaano pa kadami ang ilabas nitong mga listahan daw po ng mga proyekto na pina-insert daw ni PBBM at ni Sandro Marcos, ito po ang katotohanan, nagsusumigaw. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito patuloy sa aking pagre-report sa inyo tungkol sa mga development sa mga kaso na hinggil doon sa mga flood control project. At i-report ko po na ngayong araw yung AMLAC, yung Anti-Money Laundering Council, nakakuha na po ng 2 freeze order. This brings the total amount of assets frozen to about 12 billion pesos. Kasama po dito ang mga air asset ni Zaldico, ang value mga 4 billion. At bukod pa ron, meron po tayong nakuhang 3,566 na bank account, 198 insurance policies, 247 motor vehicles, 178 real properties, 16 na e-wallet account, at saka air asset na frozen na. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Meron din pong development, yung ICI at saka ang DPWH, magsusumite po ng ebidensya sa ombudsman and magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Lastly, meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Zaldico at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Galing ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Teka. Palakpakan nga natin si PBBM. Galing ano? Soplak na soplak dito si Zaldico. Piruin mo. Ang dami mong kinukuda Zaldico. Ang dami mong sinasabi. Patungkol sa mga kung ano-ano mga insertion kuno ni PBBM. Pero si PBBM nasa 389 million lang. Around that area lang, 300 million plus ang kanilang asset ni First Lady Liza Araneta Marcos. At yung kanilang ibang ari-arian mga yung mga asset na nasa kanila. At tingin ko ito'y po'y namana ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang tatay. Si PBBM wala pong ganitong mga air assets. Ito maliwanag over 4.7 billion ang asset mo sa mga sasakyang panghimpapawid pa lang. Air asset pa lang. Ang lulupit nitong mga helicopter mo, saka itong mga eroplano mo, talagang pang mayaman na mayaman talaga to. Bihira po ang merong ganyan. Kaya po, 'di ba? Teka, si PBBM nga ang asset niya nasa 300 million plus lang. Tapos pinagbibintangan mo na dinideliveran mo ng bilyon-bilyong pera na wala ka namang maipakitang konkreto na ebidensya. Kasi syempre, 'di ba, tayo dito
Kaya tayo nagbablog, kasi ang gusto natin ay yung mga katotohanan. Pero kung ganito na ikaw ay magpapalabas ng mga video na puro kudalang, hindi under oath, at wala pong matibay na ebidensya, abay ano to? Pang teledrama, itong yung mga ginagawa. Kaya po dito alam niyo po, hindi po pwedeng pakiusap dito. Wala pong paawa dito. Batas po ang masusunod. Malinaw po ang mensahe ng Pangulo. Hindi siya magne-negotiate sa kriminal. Kahit gaano pa kalaki ang pangalan, the system is moving. AMLAC freeze, ombudsman evidence at DPWH coordination, lahat may resibo. Ito ang mukha ng totoong political will. 12 billion frozen assets, 3,566 bank accounts, at 247 na sasakyan. Sus Mario Josep naman. Saan mo ginagamit yung ganyan? Abay, matindi ka pa pala sa ano, sa mga diskaya. Kung sa bagay, ikaw ay kongresista na, tapos ikaw pa ay kontraktor, kaya kontraktor ka. Diba? Numbers this big don't move unless seryoso po ang gobyerno. Eto po, no one escapes the law. Kaya ikaw, Zaldi ko, galingan mo pagtatago. Pag ikaw ay may naglabas na ng red notice laban sa'yo, ang ating Interpol, nako, sigurado ako mapapauwi ka. Para kan si Tebes na mag-iiyak pagbalik ng bansa. Kahit anong video pa ang ilabas mo, kahit anong drama pa ang ilabas mo, hindi mo malulusutan ang batas. Kahit anong social media stunts, cannot override evidence. Our president won't bend. Passport canceled, case progressing at evidence submitted. Action po, hindi ingay ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nawala. Ito po ang senyales ng ating gobyerno ay talaga pong kumikilos para po ipakita na itong plunder, bribery at mga anti-graft conflict of interest, lahat po ay isinampa. Hindi nyo po matatakbuhan ang batas. Ito po ang matindi. Ang lakas ng loob blackmail ni Zaldico. Talagang hanggang ngayon, pinapatunayan niya na gagawin niya ang lahat ng mali, makalusot lang. Oy, Zaldico, 12 billion halaga ng ari-arian ang na-freeze na ng AMLAC. Tuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng gobyerno para siguraduhin makakamit ang hustisya at makukulong ang kurakot na kulaong pa. Paliit na ng paliit ang mundo mo, Zaldico. Hindi malayo na sa mga susunod na araw, nasa kulungan na ang pinakamalaking rakot at pinakamalaking laong. Ito talaga may ito talaga matindi, may asset talaga, no? 12 billion ang napa-freeze ng AMLAC. Kaya pala alam niyo, sa totoo lang, hindi pag-aaksaya ng panahon ng ating Pangulong Bongbong Marcos etong si Kulaong. Kumbaga yung mga mga nasa baba na lang ni PBBM ang kikilos para ito pong si Kulaong ay maipakulong, maioblo. Kasi alam nyo, etong si Norman Gusgusin, etong Kulaong na to, ang pineperwisyo po nito yung dalawang first lady, pinapahiya po sa SOCMED. At pilit po niyang kinokonek ang kanyang sarili bilang mga kaanak na Marcos. Ngayon, eto pong si Zaldico, Kulaong, etong si Zaldi, iba, matindi talaga to. Eto po yung dapat talagang tutukan ng ating gobyerno at maioblo, maiuwi at mailagay sa hoyo. Kung mapagsasama si Kulaong saka itong si Zaldico, parehas na nasa hoyo, edi mas maganda. Pero eto po talagang si Zaldico matindi. Kasi kahit anong bintang mo kay PBBM na mali-malitang dinadala na pera, ang asset niya nasa 300 million lang. Ikaw, nasa 12 billion ang asset na napa-freeze. Ito po
Ang mga nasa billionaires ng mga Pilipino, hindi ko sure kung pang ilan ang ano etong yung mga mayayaman o yung pinakamayayaman. Hindi ko ano kung si Villar yata parang nasa 4 billion. Hindi ko sure Pero 'di ba, putya, ikaw saldi ko 12 billion yung asset mo na naipa-freeze. Paano pa kaya yung natangay mo na? Paano kaya yung natangay mo na sa labas? 'Di ba? 'Di ba? Ibig sabihin lang nito, talagang ikaw ang kumbaga pinaka kurakot at talagang ikaw ang marami talagang nakurakot. Kasi alam niyo po, dito po sa ano sa kumbaga ito, si siblings, ang net worth nila 11.8 billion. Si Enrique Razon Jr. ay 11.5 billion. Ngayon convert natin 'to. Yung kanyang asset 12 billion. Tignan natin kung magkano po ito sa dollar. Okay. Tignan natin kung magkano to sa dollar. 12 billion. Okay. Para makita natin yung ano, yung kung gaano karami to sa dollars po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kung ito po ay titignan, okay, maliit lang pala to kung titignan mo. 204 million dollars. Kung ikaw ay mailalagay dito 204 million. Ito ang Luwilier 195, si Frederick D 205 million. Pwede pa lang isama tong si pangalan nito si Zaldico sa billionaires. Philippines 50 richest. Etong si Zaldico hindi niya sinasabi syempre na siya'y ganong kayaman. 'Di ba? So ito, pagpapatunay lamang talaga na ang pinakakurakot dito sa ating bansa, walang iba kung hindi si Zaldico. Bakit? Bukod sa kanyang inililihim ang kanyang salin, bukod sa pinakita po dito 3,566 bank accounts. Imaginin niyo kung gaano karaming pera ang nilalagay dito. Kunwari ka pa Zaldico na sinasabi mo, dinideliver mo yung maleta, baka yung maleta na yon ay dineliver sa'yo. Kaya Kulaong, panis na panis ka sa pagpapanggap mo na bilyonaryo o milyonaryo dito kay Zaldico. Kasi makitang-kita dito na si Kulaong talaga pulube. Pulubing-pulube pag pinantay kay Zaldi Kulaong. Ito talaga ang matibay na Kulaong. Na ngayon, sira ng sira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, at nabuking na ang kanya pong etong kanyang asset na na-freeze ay nasa 12 billion pesos. Paano pa po yung iba pa? Buti sana kung eto lang yung asset ni Zaldi Kulaong. Tsak ko na marami pa po. 'Di ba? Kaya po ito yung katotohanan na ang ating pong mga kababayan ay nililin lang nitong si Zaldi Kulaong. Talagang siya po ang pinuno ng mga korupsyon. Kaya niya sinisiraan pati si Sandro Marcos kasi syempre ang ating Pangulong Bongbong Marcos naging presidente na. Etong si Sandro Marcos maaring hindi talaga siya makakatakbo sa 2028 election o sa 2034 election. Baka sa 2040 pa siya makakandidato kung sakali nagugustuhin niya maging presidente. Pagpalagay na natin, kakandidato siya sa 2040. Still, threat po para sa mga Duterte at sa mga anti-BBM ang isang Sandro Marcos. Bakit? Kasi alam nila katulad ito ng ama niya. Katulad ito sa pamumuno ng kanyang ama na talaga naman pong nilabanan ng korupsyon at nag-iisang presidente natin
na talagang ginusto na malinis po ang gobyerno mula po sa mga kurakot na katulad ni Zaldi Culaong. Kaya kanino ba tayo maniniwala? Kanino tayo magtitiwala, 'di ba? Doon tayo sa nakikita natin na nagtatrabaho, transparent at meron po talagang pagmamahal sa ating bayan. At yun ay walang iba kung hindi ang ating Pangulong Bongbong Marcos. So pasensya ka na, Zaldi Culaong, hindi umubra ang panloloko mo. Nabuking, ikaw ang maraming asset, ikaw ang bilyon-bilyon ng pera, ikaw ang pinagdalhan ng maleta.